Hello. So, today is Tuesday, January 21, 2025. Andito ako ngayon sa kwarto ko. Sa kwartong hindi ko pa rin naayos na target ko by April or May. Maayos ko na siya kasi para komportable yung pag-stay ko dito. Kasi ito pa lang yun. Nakabitan ko ng wallpaper. Yung white. Ayun pa lang. Ito kasi, butas-butas kasi yung semento na yan. Ayan. Yun pa lang yung nagawa ko. Ano na, 1 year ago na. January din yun, nagkakabit ako nito. So, ayan. Ayaw kasi ng green. Tapos, yung kisame din. Gusto ko rin siyang lagyan ng ng wallpaper para maaliwalas tignan. I-story ko lang yung kahapon kasi galing ako ng PhilHealth and SSS. Inayos ko na siya. Siyempre, hindi naman ako vlogger. Kaya lahat ng lakad hindi ko naman nakukuhaan or ayun, hindi ako sanay. Kaya kung ano yung lakad ko, nakafocus lang ako. Tapos naisip ko lang, sayang pala dapat medyo nagkuha-kuha ko ng mga videos para na content. Meron din ako ditong mga maisisingit. Pero yun nga, at least, thank you kasi natapos ko na yung PhilHealth ko. Okay na siya. Na-update ko na yung membership status. Status ba yun? Membership type pala. From employed to individual. Nag-individual na ako. Kasi ang tagal-tagal na nun, hindi ko na nahuhulugan. Kasi nga, kailan pa yung huling hulog nung nag-work pa ako. So, 2020 nag-pandemic na. At hanggang ngayon, 2025, kakaayos ko lang kahapon. At, para magamit ko din talaga siya. Pinush ko talaga siyang, para magamit ko siya dito. Malapit na. Yung sa SSS naman ay, hindi ko nagawa. Kasi meron siyang coding shim. May coding siya. So, yung last digit ng SS number ko is 5. Ang schedule ko pa ay every Wednesday. Hindi ka talaga nila asikasuhin kapag hindi mo araw na pumunta ka dun. Masungit ang mga guard dun. Hindi ka nila asikasuhin. Hindi ba nila nakita buntis ako? Dami kasing tao sa mukha lang nakatingin eh. Kaya hindi nila nakita na malaki yung tiyan ko. So, siguro naman bukas pag pumunta ako, mapapriority na ako kasi nga araw ko yun. Tapos sa priority lane din talaga ako. So yun, kahapon naranasan ko maging priority lane. For the first time, andun ako sa priority lane. Pregnant. Tapos, ayun, sobrang pagod. Kaya, dito muna ako. Nagpapahinga ako. Pero anong oras na? Yun, 9:44 AM na. Pero kanina pa ako gising 5. 6, hindi 7 pala. 7 pala ako gising. Nagising lang ako ng 5, tapos natulog ulit ako, tapos nagising ako ng 7. And then, medyo nagpapaano muna ako ng utak ko. Ang tawag doon, ewan ko, basta, ang dami ko pa kasing iniisip talaga. Tapos, hindi pa ako makagawa ng next project. Pero habang nakapag-ship out ako, isang costume si Ace, sa SPX, drop-off. Tapos ngayon, kinukondisyon ko muna yung sarili ko, yung utak ko, yung lahat, yung katawan ko, para mag-next project na ako. Meron pa akong 5 sa to ship, tapos may kakapasok lang din ng order. 2 costume yung order niya, si Chopper at si Usop. So, bali, 5. Meron pa akong 7 costume na gagawin. Tapos, kailangan ko na naman ng yarn. Wala na pala akong, ang bilis maubos. Wala pa rin kasi akong budget for my yarn. Dati kasi monthly, bumibili ako ng bulk order na talaga. Tagwa 1 kilo per order o yung pinakakailangan ko, 2 kilos talaga yung chine-check out ko. Ay, no na yun. For 1 month use ko na yun. Pero hindi ko siya magawa kasi wala talaga akong budget. And, ang dami ko talagang kautangan sa Shopee, sa TikTok Pay Later, yan, yung mga yan. Dati kasi wala pa yan. Kaya, pag may pumapasok sa aking sales, ibinibili ko agad ng yarn. Pero ngayon, napautang ako sa S-Loan at S-Pay Later. Kaya, ang hirap na. Bumigat yung buhay ko. Kaya ngayon, tatapusin ko talaga siya. Ayoko na talagang kumuha. Nagtitiis talaga ako ngayon na hindi ko siya magamit. Sana talaga hindi ko siya magamit. Kasi, ang hirap-hirap. Kailangan ko ng, hindi kailangan may materials akong laging available para yung pag-ship ko, paggawa ko ng mga order ay okay. Ayun, kailangan paglabas ng baby. Wala na akong utang. Yun kasi parang yung pakiramdam ko kasi ngayon, parang pag, di ba, pag sumakay ka ng eroplano, ang tawag doon, jet lag. May jet lag ka. Ewan ko, anong tawag dito?
yung pagod ko kahapon. Tapos parang, hindi ko alam, parang blank pa yung ano ko, hindi pa ako makapag-start. Mas maganda kasi pag mag-start ako, yung focus ako. Kasi kapag nag-start ako na ganito yung pakiramdam ko, inuulit ko rin yung mga ginagawa ko. Diba? Mali yung bilang, ganun. Sa pag-crochet. And then, isa pang isi-share ko pala ay, kahapon ba? Actually may kasama ako kahapon. Syempre hindi ko naman kayang lumakad nang ako lang mag-isa. So yun, may nakita kaming house for rent doon. Ganun kasi yung gusto ko na pagbukas ko ng pintuan, kalsada na. Yung madali lang yung pag-receive at pag-abot ng mga parcels. Yan. Sure ako kung ganun yung bahay ko, buhay na buhay yung TikTok shop ko. Kasi dito hirap talaga ako kasi nga lumalabas ako. Akit ako sa matarik na iskinita. Matarik yung daan, iskinita. Kaya sobrang nakakapagod. Kung hindi lang sana matarik. Ayun. Gusto ko na kasing buhayin yung TikTok shop ko. Pero ngayon nagagawa ko ng mga finished product. At dinidiretso inventory ko na rin siya. Para maiwasan ko siyang ipamigay. Kasi yung 2023 ko, year 2023, ang dami ko talagang on-hand product na ginawa. As in handmade, bumibili ako ng bag. Tapos ginagawan ko siya ng design, rhinestone design, at kung ano-anong design. Pero binigay ko lang doon sa kapatid ko, pinadisplay ko sa tindahan niya. Pero walang napunta sa akin budget. Pati ang dami-dami kong hikaw na din na ginawa noon. Lahat yun wala. Pero ngayon natutunan ko, kailangan i-inventory ko siya para maiwasan ko kung gamitin or ipamigay or ipang freebie. Kasi syempre binibili ko yun, kaya dapat sa business din talaga siya. Ayun, so ipakita ko yung yung mga natapos ko lang natapos ko nung Sabado ba yun? Yeah, nung Sabado, nagawa ko ng mga on-hand product. At yun ay para sa TikTok shop. Hindi ko siya pwede ilagay sa Shopee. Kasi nga, puro drop off. Kung isang piraso lang yung umorder, na-drop off ko siya. So yun, mas maganda sa TikTok shop kasi nga, pick up talaga yung mga rider doon. Flash Express, JNT, ganun. Kaya lang, problem ko nga, hindi ko nga mabuksan yung TikTok shop ko kasi nga, yung daanan ko, pagka araw-araw meron akong isang pirasong parcel lang, tapos ang halaga niya 10 pesos or 20 pesos. Napapagod ako. Pero kung malaking item yun, go. Ayan, ito na nga yun. Yung ginagawa ko habang nag-online class ako, tapos ito yung mga hikaw. Nilagyan ko na siya ng palatandaan. Kapag nandito na siya, ibig sabihin naka-inventaryo na siya. Tapos nag-product code na rin ako. BBE, seal, 002.001. Beads, butterfly earring, silver. So, yung isa hindi ko pa nagagawa, itong gold. Ito kasi silver siya. So, basta yan. Ngayon natututo ako kung paano ko ba gagawin na maging organized yung mga product ko na hindi pag nakagawa ako, ipagsasama-sama ko lang tapos walang inventory tapos ipapamigay ko lang. So, ayun. Nakakapagod yung ganung life as a business owner, ganyan. And then, ayan, bumalik na ulit ako dito sa kwarto. Ayan. Ito yung aking, Uratex na foam bed. Gusto ko talaga makabili ng bed frame. Noon pa, 2022 pa, inangungupahan ako sa Bulacan. Pangarap ko na talaga yun at hanggang ngayon hindi ko pa rin siya nabibili. Kaya special vlog talaga kapag nakabili ako ng ganun. So ngayon, nahihirapan ako sa pagbangon ko. Dahil nga, ganito, sa sahig. Ayan. Nasa sahig lang ako. Tapos 4 inches lang kasi yung taas nito. Sana pala ang binili ko yung 6 inches para medyo mataas ng konti. Yun, ang hirap bumangon. Ang hirap tumayo. Lalo na sa kalagayan ko ngayon. Ewan ko kung kailan ba makakabili nun. Pero ngayon hindi ko pa talaga pinupush kasi nga iniisip ko kung lilipat ba ako ng bahay or magi-stay ako dito ng hanggang makaipon. Yap. Kasi nga dito kasi 4K yung aking upa monthly tapos walang patong yung tubig and kuryente. Kasi nga sa mga nakikita kong iba, dun sila bumabawi yung ibang mga renter. Ay, hindi pala renter. Ako pala yung renter. Yung mga owner ng bahay. Grabe yung mga patong nila sa sa tubong lugaw yata. Yung patong nila sa kuryente at sa tubig, parang tubong lugaw. Pero dito kasi wala talagang patong. Saka
mga land, yung mga yung may-ari, yung landlady at yung landlord. Yan. So, tiis-tiis talaga ako dito. Hanggang ganito pa yung kalagayan ko. Hanggang hindi ko pa kaya talaga kumuha ng kasambahay. Bala ko yun dahil nga mag-isa lang ako. Dinadalaw naman ako ng ng tatay ng baby ko. Yan. So, siya din yung kasama ko kahapon kasi sakto. Parang, hindi hindi, hindi siya whole day sa work. Alas 4 siya pumasok, tapos, pagdating ng 8, nandito siya. Nagulat ako. 8 kasi, natulog pa ako. Ayun, nakahiga na pala ako para, umidlip lang kasi magda-drop off ako talaga kahapon sana. Tapos, ayun, may kumakatok. Nagising ako. Dapat 8:30 pa ako babangon para mag-drop off sa SPX. Pero, dumating nga siya. Tapos, ayun, sakto kasi, nagkaroon ako ng service para mag-drop off. Tapos, sinamahan na rin niya ako sa PhilHealth and SSS. Pero dahil nga, hindi ako inasikaso sa SS, bukas pa ako pupunta. Mag-isa na lang akong pupunta. So, ayun. Yan na muna for today, ang aking ma-share sa life ko. Ma-share ko sa sarili ko. Ayan. Kasi ngayon talaga yung pakiramdam ko, sobrang pagod pa talaga ako dahil sa kahapon. Parang yung mata ko, antok pa rin. Kasi nga puyat ako nung kahapon. Kahapon kasi, boses ko. Kahapon kasi, ang tulog ko lang, medyo wala pa talaga akong tulog nung gabing yun. Kasi may tinapos ko nga yung idadrop ko kahapon. Ayun. 10 p.m. 5 p.m. natulog ako, 10 p.m. nagising ako, at dire-diretso na yun hanggang buong araw kahapon. Kasi pagtapos mag-drop off, nag-asikaso na ako ng PhilHealth and SS. Ayun lang for today. Thank you for watching. Kahit pang sarili kong record to, ay syempre makausap pa rin ako ng meron pa rin akong magiging viewers. Bye bye.